magandang araw mga kalingap. Ayan, nandito po kasama ko si Edna Condor. Suportahan po natin. Tato tayo. Ayan. God bless. Thank you po, Edna. Good afternoon sa lahat ng kapartners at mga kanainay. Siyempre, andito na ang Dagriti Moraynon. Kasama po kami ngayon ni na Kuya Val Santos Matubang at ni na Ate Edna Vlog. At ang mga dami pang kapartners dito ngayon para maligo po dito sa dagat. Sobrang nahihiya pa kami mga kanainay. Hindi pa kami masyadong sanay makihalubilo. Siyempre po kasi bihira lang kami makapunta dito. Pero mga kanainay, samahan nyo kami. Ang ganda ng lugar dito mga kanainay. Sobrang init ngayon mga kanainay, grabe. Pero sa lugar po dito kung saan kami naroroon ay napakasarap po ng hangin. Mga kapartners, mga kanainay, ayan na po si Ate Edna Vlog. Bumaba na po ng sasakyan. Si Kuya Val, nasa loob pa ng sasakyan. Mga kanainays at mga kapartners, grabe, nagulat talaga ako. Ang galing pala sumayaw ni Ate Edna. Silang mag-asawa actually. Oo, ang galing pala nilang sumayaw. Lalo na si Ate Edna, malumanay lang yung sayaw niya pero napakaganda tingnan. Ano, di ko alam. Tanong mo, saan ba sila? Di ko alam. Andito na kami sa bagong landing pad ng Donsol Sorsogon para po sa mentoring ni Kuya Val. Sa totoo lang po, kinakabahan na po kami. Mr. J, WWD. Ang sa akin lang, bilang isang team kalingap, nabuo ang landing pad. Dahil ang purpose ko dito ay upang mapalawak ang pagtulong. So meaning, itong landing pad, ito yung susi, or ito yung tahanan ng mga vlogger na kung saan ay tayo po ang parang nilalapitan nila ba? Tayo yung pag-asa sa mga naghihirap sa iba't ibang lugar. Gaya ng Donsol, ng Gumaka at sa Davao at sa upcoming sa Samar. So, para sa akin, ang landing pads ay dito magtitipon-tipon tayo, magkakaisa para yung pagtulong ay mas lalong lumawak pa. And then, talagang tulungan lang po tayo kahit tumaas man ang subscribers natin, basta patuloy tayo magpagkumaba. Yun lang po. Magandang hapon po sa lahat ng nandito sa harapan ni Kuya Val. At syempre, lalong-lalo na po kay Kuya Val. Doon po sa sinabi ni Sir
Kuya Jose. Kuya Jose. Sa kanilang dalawa po. Parang sa akin po, sorry pero parang hindi na po bago kasi yan na po yung ginagawa namin noon pa po. So, parang nasobrahan lang, mas maliwanag na po ngayon sa amin. Ano ba yung pagkakaunawa mo sa lupa? Pwede mag-suggest? Pwede pakilala po muna. Para makilala. Sorry po. Ako po na si Kanaynay Edna Condor. Membro po ng Dagriti Moreno, individual Dagri. Sa Northern Samar po. Ang pagkakaunawa ko po sa landing practice, katulad po ng narinig ko ngayon, na ito po ay tahanan ng lahat ng kalingap. At kahit saang lugar siguro tayo mapagpan, kung may kalingap, may landing pa doon, pwede kami tumuloy. Yan po ba yun? Yes. Yun po. At saka syempre para sa amin, sa Northern Samar, parang lalo kami nabuhayan ng loob nung magkaroon ng landing pad. Parang pakiramdam namin, mas nadagdagan yung magiging lakas namin as a group. Yan na lang po, Kuya Bal. Thank you po. Sa isip, saan at ano mag-apply? Parang ano baga sa nagkatawad ka kung i-review ko sa charity. Kasi may panahon talaga na parang ang bigat sa loob. Wala ka pang ayuda, wala ka pang revenue, wala pang sponsor, binabas ka pa. Parang ayaw mo nang kumito. Pero dapat, balik ka sa dati kung paano ka nagsimula. Back to basic. Back to basic. Kung kailan ka nagsimula, kung ano ka noon, babalikan na lang yun. Dahil kung noon nangangarap ka na maging matagumpay na charity vlogger at makatulong sa iba, babalikan mo lang yun. Para di ka ma-discourage ng lubusan. Siyempre, unang-una, huwag kang tumingin sa iba na na-discourage na rin sila. Huwag mong barkadahin yung mga vlogger na puro negatibo ang nasa utak, nasa bibig. Kung gusto mo ng halimbawa, ito sa mga vlogger na nagsisikap, na umuunlad. Marami naman dyan eh. Yung mga vlogger po na nagsisikap at ngayon po ay may mga bahay na sila, may mga sakyan na, gumanda ng buhay. Alam niyo po, kahit noon pa, sinisigduhan ko ang sarili ko. Sisigduhan mo ang sarili mo, magkano ba ang monthly mo bilang isang vlogger? Halimbawa, kita mo ay 50,000, magkano sa'yo doon? Hindi kasi pwede yung 50 sa'yo lahat. Kasi charity vlogger tayo, gumagastos. Kung 50,000 ang income mo, o 15,000 sa'yo, automatic, pag sweldo mo, unahin mo withdrawin yung kita mo, yung 15,000. Nasa bulsa mo na yun, nasa wallet mo na. Huwag mo na yung gastusin. Yung 15, doon na yung pag-load mo, pag-gasolina mo. Yung natural 35, sino yung pang, pag dito? Ano sa English yun? Ano yun? Yung pang charity mo, pang ayuda mo lahat, yung 35,000 pesos. Kasi pagka gano'n, mag-sweldo mo, lahat ng sweldo mo, uubusin mo sa charity. Eh talagang wala mangyari sa'yo. Wala mangyari sa'yo. Ngayon, ang target natin, mas tumaas yung ating revenue. Kasi mula ka sa wala, naging 20, naging 30, naging 50. Ibig sabihin, tataas pa yun. Mag times 2 pa, mag times 3, mag times 4. Kung tumaas ng 50,000, hindi posibleng magiging 100,000, maging 200,000. So, ilang percentage dapat ang kunin mo doon sa revenue mo?
So kung 30,000, 30%, 100,000, meron kang 30,000. Ano mo na yun? Ilagay mo na yun sa wallet mo. Swelduhan mo ang sarili mo bilang isang charity vlogger. Hindi po pwede yun na kita ko, sa akin lahat to. Tuloy, pagdating ng panahon, wala kang naiipon. Sapagkat lahat ng pera, pinatutulong mo din. Kaya marami minsan, ng mga vlogger po, ay naghihirap pa din sila ngayon. Hindi nakakabiling sasakyan. Silduhan mo sarili mo kung magkano, ilang percent yung dapat. Kung 20, 30, or 50%. Kung may pamilya ka, akin mo yung kita mo sa YouTube. 50 sa pamilya, 50 sa pang-ayuda. Ngayon, pag meron kang sponsor, mayroong nag-sponsor, yun na yung maganda roon. Ano yun kung magasano, blessing yun sa'yo dahil sa halip na sarili ng pera na itumulong. Okay mga kanainay, yan po ang aming maikling sharing and mentoring kay Kuya Val.